Chong, founder and president ng Task Force Kasanag International. Sir, sinampahan po yata ninyo ulit ng panibagong kaso ang DPWH. Sino-sino po ang mga ito? Well, in fact, no, nag-file tayo nung 29, no, itong, nag-file tayo September 29, 2023. Ngayon na natin ipinalabas, no? So, sinampahan natin ang kaso ng RE 3019, no? Si Secretary Bunuan at kasama yung 26 na mga DPWH personnel, no, na involved dito sa Pangil Bridge anomalies doon sa Mindanao. So in these documents na dito natanggap natin sa isang concerned citizen din ay na-forward na natin, na-file na natin doon sa Office of the Ombudsman last September 29, 2023. Ano mga kaso po ang i-file? Well, in fact, lahat ito ay in violation of the RE 3019, no? Yung pag-conduct ng bidding, ang pag-conduct ng implementation ng projects, no, ang pag-implement, no, na may mga onumulos, no, na mga documents, no. Well, in fact, ito'y nasa kamay na ng ombudsman kung ano ang magiging hatol nila sa mga dokumentong ito. So, ito si Secretary Bunuan at sino pa yung iba? Well, in fact, it's involved the former Secretary Villar, no? Because during the time ay siya rin ang naging secretary dito, no? As command responsibility. At itong si Yusik Sadain, no? At si DPWH Director Sharif Majmo, Teresa Bauso, no? At itong si Yusik Roberto Bernardo, no? All of these are DPWH personnel. So, gaano ka naman po kalaki yung involved na halaga? In this, based to the evidence, no, umabot ito ng billions, no? Billions of pesos na ang itinalaga dito sa project na ito na until now ay hindi pa natatapos, no? So in fact last na ano ito sa Congress, pero ito ay nagbigay ng mga ebidensya sa atin yung isang concerned citizen at tinagtagpi natin sa ating legal at na-file itong kaso formal doon sa Office of the Ombudsman last September 29, 2023. Sir Jan, ano po ang mga legal basis, mga legal na basehan nyo doon sa mga isinampan yung kaso? Ano, well, in fact, dito sa mga evidences, no, na hawak natin, lalo-lalo na yung mga sa kanila galing ito, no, ay napakatibay, no, ng ating ebidensya dito sa ating ipinifile na mga kaso doon sa Office of the Ombudsman, no, at ito ay galing din sa Office of the Central Office itong mga exhibit natin na forward doon sa Office of the Ombudsman, no. So it's up to the Ombudsman to determine ng ating napakaraming ebidensya na ipinoward na sa kanila. Base po dito sa mga dokumento, ano mga project po ang nakasaad na nandito po sa mga ebidensya? Ito lang ang Pangil Bridge, no? Nga, well, in fact, ang budget nito ay 4.9 billion. So, during the award, nagiging 7 million na. Naging billion pala ang pinag-usapan dito. Sir, yung binabanggit yung 5.1 billion, utang po ito mula sa Kenshin Bank? Yes. Paano exactly nangyaring transaction? From the international funder, no? So, in-arrange ng ating mga officers sa DPWH at nagkaroon ng mga ebidensya dito, no? At ito maliwanag, no, during the time of Yusik Bernardo, no? Siya yung nagiging undersecretary sa mga regional operations. So siya dito ang mayroong role, tsaka si Yusik Sadain, no? Ang nag-facilitate dito sa transactions na ito na until now hindi pa natatapos dahil sa conflict na yung budget nila, no? So this time dahil sa mga evidences, sabi ko nga, no, hindi ko ito
I am not judged to this evidence, but I will endorse to the Office of the Ombudsman to resolve these issues. Basta for the public informations, mayroon tayong evidence na napakatibay para sa akin para i-file yung RA 3019 against them. Sir, panahon po ito ni Sec. Mark Villar, na ngayon ay senador na, maapektuhan po kaya ito? Dahil, or pwede siyang sampahan ng kahit na anong pagdinig sa kaso sa Senado para malaman naman yung kanyang panig. Well, in fact, this is the Office of the Ombudsman. No? Sila ang mag-determine dito sa case na ito. Basta tayo sa Task Force Kasanag ay based to the documents na ibinigay ng ating concerned citizen at tayo is facilitator, no? At na-forward na natin. So, to determine this case, only the Office of the Ombudsman, the evaluator, ay siya mag-determine no? Kung may probable cause. So, nasa kanila na ang bula. Basta sa amin naman sa Task Force Kasanag, gusto lang namin i-inform ang public na this organization is fighting against corruption at walang mataas or mababa, basta we will stand that nobody is above the law. No? Yun ang stand ng Task Force Kasanag, kaya ang kasama namin dito is ang publiko na sumusuporta sa Task Force Kasanag sa kanyang adikain. So ito na ngayon yung panibagong kaso na naman na-file natin doon sa Office of the Ombudsman last September 29, 2023. Sir, bukod pa dito sa mga previous na namumuno sa DPWH saka yung mga nakaupo ngayon, meron din po ba mga dawit dito sa mga kaso ng mga congressman or mga contractor? Well, in fact, may jandos tayo several jandos. It's involved to these transactions, no? So siguro pag napapalaliman ito ng ombudsman mag-determine, may mga ma-damage talaga, maraming involved. So, siyempre, because billion of pesos ang pinag-usapan, sir, siguro, hindi lang iisa ang mga tao na conspired para, sabi nga nila, yung mga may kasabihan na chop-chop daw, yung mga projects palagi, from the higher down to the lower position, nag-avail to these projects, no? So, it's up to the Ombudsman to determine this case na sana ay ito na yung panahon na mananagot naman ang may mga kasalanan sa mga projects, especially tira ng taong bayan na pinag-usapan. Nakarating na kaya sa kaalaman, sir, nitong mga sinampahan yung kaso, itong pag-file ng case? Siguro kasi September 29 pa lang natin na-file, baka coming na. Sila naman ay makaka-receive ng mga copy nila galing sa Ombudsman dahil isusumpuin na naman ito. At I am sure na makaka-receive sila, sir. Sir John, alam po ng publiko at public knowledge na po ito na si Secretary Bunuan at si former Secretary at Senator Mark Villar ay talagang sagang dikit po sa ating Pangulo. Sa tingin nyo, mag-prosper po kayo itong mga kaso sa Ombudsman? Well, in fact, nasa Ombudsman na Basta kami, as part of our advocacy to fight against corruption, at there is evidence na kailangan talagang sampahan, hindi naman siguro namin kasalanan yun na pinorward namin sila. So, it's up to them to take action. Nasa kanila na talaga ang pag-determine ng kaso. Apo. Kayo po ay kilala talagang berdugo against sa mga kurakot sa gobyerno. Meron po ba kayong mensahe o panawagan sa Office of the Ombudsman para sa mga kaso, iba't ibang kaso na inihain ninyo po against sa mga kurak? Well, in fact, hindi lang sa Office of the Ombudsman, no? Lalo-lalo na Sir Bernard sa Commission on Audit. Ako'y nananawagan both of them, no? Office of the Commission on Audit and the Office of the Ombudsman. Sana naman magiging mabilis at ma-action ang kanilang pagdinig, ang kanilang evaluation, ang kanilang trabaho para naman sana mabawas-bawasan ang korupsyon sa Pilipinas na left and right na. Kinakanta na ngayon yung corrupt here, corrupt left and right na ang korupsyon. So, hopefully sa tulungan ng dalawang agency, ang Commission on Audit and the Office of the Ombudsman, sana mapabilis ang pag-aksyon o paakyat ng mga kaso sa sandigan para madisiplina naman yung mga walang kinatatakutan ng mga korap sa ating bansa. Ang inyo pong grupo na Task Force Kasanag ay
famous po sa mga panahong ito at alam po ng publiko na kayo ay talagang walang takot na bumabangga doon sa mga namumuno sa ating lipunan na mayroong bahid ng korupsyon. Meron ba kayong panawagan? Marami pong mga kababayan natin na maraming alam sa korupsyon pero takot po silang lumantad. Ano po ang pwede po nyong ibigay sa kanilang para may lakas na loob ang mga ito? Well, in fact, yung mga evidence na pwede nyong i-email, no? Alam ko naman na maraming matapang ngayon ng mga abusado. Sila nang abusado, sila pang matapang, sila na ang kriminal, sila pang may mga kasong korupsyon, sila pang nananakot. Pero ang madaling gawin natin dito ay mag-email lang sa aming email ad sa ikasanag@yahoo.com. Lahat ng ebidensya, lahat ng mga gusto nyong iparating, automatic yan ay makikita namin at i-evaluate namin kung mayroong mga strong evidence. Rest assured, makapile talaga ng kaso at mananagot ang dapat managot. Opo, ang Task Force Kasanag din po, Mr. John Chong, ay laganap na po sa buong Pilipinas. Do you have any message sa mga tapat po ninyong mga kasamahan o mga miyembro para po sila ay magkaroon din po ng tatag at lakas ng loob na manatili at susuporta din po sa inyong advokasya? Yes, no, sa ating mga officers nationwide, global-wide, no, lalo-lalo na yung ating CENTCOM, Central Office, yung ating MCCO sa Mindanao, dito sa Luzon, ang ating NICC, no, lahat-lahat tayo ay iisa ang ating hadikain, yung ating layunin. Magkaisa tayo. We will focus for our advocacy. Focus lang tayo sa advocacy natin kasi naniniwala naman ako na itong ginagawa natin ay hindi ito para sa atin lang. Ito ay para sa ating mga future generations na bago tayo mag-expire sa temporary life natin, maiwan natin yung magandang ligasiya at magandang future ng ating mga kapu-apuan dahil sa mga pangyayaring ito, Sir Bernard, na hindi biro pala ang mga ginagawa ng ating mga government officials na binigyan ng katungkulan at mangungurakot sa ating bayan, sino na lang ang lulaban sa kanila? Kung takot tayo, sinong lalaban sa kanila? Hayaan na lang ba natin itong mga malalaking korupsyon na nangyari sa bayan natin? Magbingi-bingihan na lang tayo, magtanga-tangahan o magbulag-bulagan dahil sa nangyaring ito. So kami sa Task Force Kasanag, I'm willing to sacrifice for the common good para na lang sa ating mga future generations. That is my challenge to all our officers. Let's us focus our advocacy because our advocacy for the betterment of our country and the next generation as well. Sir John, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay talagang lubos-lubos ang kampanya niya against po at paglilinis against po sa mga lumalabag po sa ating konstitusyon, yung korupsyon. Meron ba kayong gustong sabihin sa kanya o pakiusap? Well, in fact, our president is a good president. No? Mabait ang ating Pangulo at mabait din ang ating mga sekretary ng ating Pangulo. Pero kung hindi niya lagyan ng ngipin ang mga pangyayari ngayon, baka maging sanhi ng problema sa future. No? So, kailangan lang talaga, panawagan ko lang sa ating mahal na Pangulo, dapat may ngipin ang batas. Walang pinipili. Kahit alliance, kahit sabihin natin, nagtulong during election, kung abusador naman, di ba? Kung halimbawa, nilagay sa as one of the cabinet secretary dahil may tinulong sa during the campaign, sana hindi maging basihan. Ang pagtulong sa kampanya, ang pagtulong sa pamilya, dapat ang basihan ay ang batas at ang future ng ating bansa. Dahil nakasalalay ang future ng Pilipinas sa ating mga leader ngayon.